Hello everyone, it's me again, Bertam, and you're watching HPT TV. For today's vlog, we are going to teach you how to install a car sound system on a Pajero 4M40. And for that, we are going to use these materials. Yan. Tapos, yung speaker, subwoofer. Yan. Okay? So we are going to use a Lightning Lab plus D 1 channel. Yan. And also B12 Power Punch 4 channel, which is you can also use as 2 channel or i-bridge. I-bridge na lang natin dito para mas malakas yung kabog ng subwoofer. This Lightning Lab you can use to as 1 channel or 1 ohm. Kasi 2 ohms to eh. I'm using 1XL Lightning Lab subwoofer, double voice call or dual voice call yan. Same as JBL, dual voice call din ito. Or dual magnet. Dalawa yung magnet nila. Pati sa dito rin, sa likod. So, ang ginawa ko, kita nyo to, binridge ko siya, naka-bridge. Yung 1 and 2 channel, yung 2 channel ginawa ko na lang na 1 channel. Dito rin naka-bridge din po siya. Yan. Okay? So, I'm using 3/4 plywood marine. Tapos yan, ano natin, waterproof yan. Asphalt. But before I going to continue my vlog, please don't forget to hit the subscribe button, like, share, and comment below para yung sa mga idea nyo, mga good ideas nyo. Tumawa yung ano natin, videographer natin. At syempre, sa mga katanungan nyo na mga hindi nyo maintindihan ng mga proseso. Okay? So I'm going also to use 0 gauge for the positive connector and 0 gauge also for the ground or negative connector. I'm using RCA for the stereo to amplifier. I'm using Insta Depot brand. Yan. So ito papalitan natin ng asan yung kutsilyo? Aquarium. Aquarium lang pala to. Aquarium, hindi aquarium. I'm using this one. Ayan, hindi kasi matanggal. Oh, bigo. Yamanin. Habang tinatanggal ni Ana yan, papaliwanas mo. Sa mga subscriber ko pala at mga followers ko at viewers ko na 900 subscribers, maraming salamat sa patuloy na suporta at tiwala. At kung bago ka sa channel ko, hit mo na yung subscribe button para mas marami kang matutunan ng mga DIY and tutorial videos. At kung mahilig ka rin sa travel, check mo rin yung mga travel vlogs ko sa playlist ko, check mo. Tapos sa mga animals, meron din tayo sa mga birds, ayan, nature. Ayan. Tapos syempre, huwag mo kalimutan na i-check yung mga info cards at yung mga in cards natin. Okay? Sa mga playlist ko dyan, marami ang pagpipilian nyo, naka-organize po yan. So ito na po. Ayan, papalitan natin tong Ryan Audio na fuse natin dito. Ito yung ipapalit natin. Napakaganda, napakalinis. Meron na rin siyang fuse dyan. Ready na. Ready to use actually. Tanggalin mo ma'am. Ang gamit ko kasi dati yan. Ryan Audio. Ito yung gauge ko. Gauge power cable. Ayan, 4 gauge. 4 gauge pala siya, 'di ba? 4, number 4 siya, 'di ba? I'm using number 4 gauge. Yung number 4 yan, 1, 2, 3, 4 hanggang ano. Ito yata 12 yata to. Size 12. Okay? And also I will put this one
for the Lightning Lab bus controller. May sarili siyang controller yung bus. Kahit di ka na pumunta doon sa likod ng sasakyan mo, pihitin mo lang doon sa tabi ng stereo. I will put this beside of my car stereo. Okay? And also, we will use this flat screw, not flat nose. Philip Salvador, long. And one, again, another flat nose, flat screw. And Allen wrench. And the plastic stripper. Yan. 60 amperes. I'm using fuse of 60 amperes. Ang purpose nito, kaya may fuse dyan, in between dito. Kasi yan ang nagpo-protect para sa battery. Para sa battery naman ito. Kung wala ito, pagka magkaroon ng short circuit sa wirings mo, sasabog yung baterya mo. So, kaya ito, ang pinoprotektahan niya yung battery mo. Okay? So, ito na yung gagamitin. Dito sa loob niya, iba na yung fuse niya. Mas Qualifax. So, ayan, naka-heavy, ako dito, heavy load na protector din. Fuse box din siya. Ang laki, oh. Nasa 100 amperes yan. I'm using this 100 amperes fuse box, and fuse, to protect the subwoofer and the amplifier. Okay? Para maprotektahan niya to sa mga kunwari, yung short circuits, para hindi gumapang, hindi masira yung mga amplifier natin at yung subwoofer natin. Okay? So, kaya meron yan. So, ang fuse natin, dalawa. Para sa amplifier at para sa battery. So, imagine, protektado yung battery mo, protektado yung mga amplifiers mo, protektado yung mga subwoofers mo, pati yung car stereo mo, and at the same time, protektado yung pachero mo. Sa pag-install kasi ng mga ganito, car sound system, napaka-importante na dapat marunong or may basic knowledge yung mag-i-install dahil wiring ito. Napaka-delikado ng wiring installation sa mga sasakyan. Kasi pag mali yung paglagay mo dyan, masusunog lahat ng sasakyan mo. Sayang yung pinaghirapan mo. Diba? May kasabihan nga tayo, di bali nang manakawan ka, huwag ka lang masunugan. Okay? So, standby kayo at ginagawa natin to. Ito pala guys, JBL from London. Pinadala to. Luma na siya pero quality at original po ito. Yan din, no? Itong Taiwan brand, ang Lightning Lab. Isa na rin to na gumagawa na rin ng era ngayon sa car sound system. Magandang klase na rin po yan. Yung adjustan niya nandito. Yan. Yung gain, bass boost, low pass filter, subsonic, pitch shift, tapos yung bass controller niya. Of course, meron din siyang RL para sa bridge. Tapos meron din dito sa kabila. Ganon din. High pass filter, low pass filter, ayan, para sa port channel. Yan, I'm using Sony for the bridge of 2 amplifiers. Sony brand RCA. Yan. Ang maganda dito, pwede mong gamitin itong dalawa. Pwede itong gamitin para sa mga speaker mo dyan sa sasakyan mo, sa stereo mo. Okay, ito pang subwoofer lang talaga. So, yung mga ginamit din natin ng mga wire, matitibay talaga at makakapal. Gauge 12. Yan. Para hindi madaling magkaroon ng corrosion. Sa mga wire kasi habang tumatagal, yung mga maninipis nagkakaroon ng corrosion. So, dapat, pag mga ganitong malalaki yung dinadinan din ng watts, dapat makapal din yung wire. Okay? So, ayan mga ka-DIY, ikakabit na natin to para sa connector ng battery to amplifier. Ito yung bagong ikakabit natin. Okay, open mo lang ng ganyan. Siguro ito much better tatanggalin natin kasi gauge 4 ito. Hindi siya kakasya. Tatanggalin na lang natin yan. Tapos may adapter din siya para sa maliit lang na wire. Ito kasi yung wire na gagamitin natin. Ganyan. Pero bago natin isasalpak yan, siyempre, lalagay muna natin to. Iyon. Tapos yung tourniquets. Tourniquets po ang tawag namin dito sa tornilyo. Gamit yung Allen
Yan. Higpitan nyo lang po na maigi ito para hindi matanggal. Hindi po kasi pwede na maluwag pagdating sa mga wirings. Kasi pagka maluwag po yan, mag-spark po yan. Magkakaroon po ng short circuit. Hindi po kasi stable yung electric flow. Tapos nasaradong lang ganyan. Bahagya lang. Yun. Tapos kung ano yung ginawa mo dito, ganoon lang din po sa kabila. So ito, papakita namin dito, i-splice natin yan. Yan. Tamang-tama lang ka DIY. Kasi pangit rin po pag sobra. Hindi po mag-fit po doon sa fuse box. May special tools po na para dito kaso maliit po yung sa amin. Malaking wire na po kasi ito kaya baka hindi po kaya. Pwede rin pong blade cutter. Cutter blade. Tapos same lang din po, tatanggalin po, open po natin to. Tanggalin natin yung red at itatago po natin yan kasi baka pag magpalit tayo ng medyo payat na wire, yun ang ilalagay natin. Oh, may tornilyo pa pala dito. Ayaw kasi magsalita. Tinatanggal po muna yan. Loko ko ng mga dulalay ko dito eh. So, ayan. Kunin ko na sa kamay, daliri ko. Ayaw matanggal. Yun. Tapos, yun. Ganyan lang, lagay mo muna to. Kasi ito yung panglalak mo. Tapos ganyan lang ho. Huwag ho kayong masyadong yung tama lang dito. Diba? Yan. Yan uli. Higpitan uli yan mga ka-DIY. Huwag po kayong maglilipat ng channel dahil malapit na ito matapos. After 1 hour. 1 hour. 30 minutes lang po ito. Sa Actually, mga mahilig sa music. Oo, yung mga mahilig sa mga music. Mga music lover. Yun, so okay na. Ganun mo, kulang pa ng konti. Ayan, okay na ho. Gusto niyo po, check muna natin to. Open mo nga to para makita natin yung fuse. Para makita natin yung fuse mga ka-DIY. Ayan ho yung fuse niya. Ilang amperes? 80 amperes yata o 60 amperes. 60. 60 amperes. So same lang din. Dapat ganito lang. Hindi pwedeng underrated at hindi rin po pwedeng overrated. Kasi po, pag underrated, hindi po niya kayang dalhin yung nilalagay mo ng mga watts. At kung overrated naman, hindi na rin po siya puputok. Kasi ang purpose po ng fuse, sila po ang self-destroy. Sila po yung magsasacrifice, hindi po yung mga gamit. Okay? So, balik na po natin. So, baka mahaba na yung paliwanag ko. So, okay na yan. Ang gagawin na lang natin mga ka-DIY, kunin mo. Yan. Tapos, ito rin po yung gagamitin nating wire na kung saan ito yung parang remote ng car stereo. Okay? Ito, install natin dito sa ito. Tatabit natin dito. Yan, sa remote. Yan, sa remote. So, ito ang pasisindihin niya na itong dalawa na to. Kasi may sakit na siya. Okay? Ngayon, ito namang dulo nito, ilalagay natin doon sa switch para sa car stereo. Pag sinindi mo yung car stereo, tsaka lang ito mag-open. Kasi yung iba, binabypass, nilalagay dito, itong, yan, 12 dito sa may positive, at saka dito sa remote, binabypass na ng ganyan. So, kahit na hindi nakasindi yung padero, yung sasakyan mo, naka-on ito. So, magsaya ng battery. Magsaya ng battery. Diba? O yan mga ka-DIY, i-install na natin ito. Ito unahin natin i-install. Ito, ilalabas natin doon. Para kasi sa battery ito. So yan, pinakita namin sa inyo. Yan gagawin natin. Uli. Try natin na doon. O doon natin ilalagay. Ito ang unahin natin.
Hanap tayo ng butas dito. Wait, punta ka doon. So dito, hanapan natin ang butas mga kadiway. Dito. So ilawan mo. Ayun, dito natin ilalagay, ilalabas. Yan. Okay? Ito ang ipapasok natin. Tama. Ito pala. Ito ipapasok natin kasi ito yung may connector na, may terminal na. Dito yan sa battery. Pero hindi mo na natin ilalagay ngayon. So, dyan ang magpapasok. Yan si Ana Banana. Yung julalay natin. An, hi. Hi. Paalam. Literally, saan ka na? Paramdam ka naman. Wala na si paalam. Kumusta paalam? Masok na. Ganito lang po. Ganyan lang po kasimple mga ka-DIY. At syempre, tatanggalin natin itong mga plastic trim dito. Ang tawag dito mga plastic trimming o trim. Diba? Tatanggalin natin to kasi dito natin ilalagay yan para malinis. Ito talagay natin. So ayan, hihilain na. Hilain mo. Dito. Ipan mo rin yan. Pabukas na yung mga pinto doon para maliwanag. Tandahan, baka may maano tayo. Hindi. Hila. Yeah. Okay. Wala. So, ganito lang po kahaba mga ka-DIY. Huwag nyo na pong palampasin dito, baka hindi mo na maisara. Kasi dito lang naman yung amplifier. Hihilain na lang natin ito. Tapos, siyempre, ang sunod natin dyan, kunin mo yung negative. Tapos, yung pangbukas dito, na tourniquets. Gamit din tayo ng 4 gauge din po na ano po to, ground wire. Kasi hindi po yan sisindi kung walang positive at negative. So, ang paglalagay na po natin dito, na? Okay. Tanggalin na natin to. Or maghanap kayo kung saan malakas po yung ground. Body ground. Pangit po kasi, hindi na natin papasok yan. Sa labas na lang yan. Yan. At tanggalin natin ang buo yan. Huwag kang hot. Okay? Yun. So, ayan. Ganyan lang po. Tapos, babalik mo rin ng ganyan. Ito na po yung magsiserve as ground. Pero ito po, make sure na hindi pa po nakalagay sa battery. Mamaya na lang po yan. Pagkatapos na po natin lahat na install. Okay? So, ito, hindi pa natin masyadong hihigpitan kasi para ma-realign pa natin mamaya. Okay? Tara. Ulit, mga ka-DIY. Ito ang ikakabit natin. Dito sa stereo. Hanapin natin yung remote dyan. Tapos, ikakabit na rin natin yung RCA cable para sa stereo at sa amplifier. Ganito po ang isura ng RCA. Dalawa ho yan. Merong tinatawag na L and R. Left and right. Speaker po kasi yan. Okay? Ang kunin nyo yung magandang klase. Lain mo rin doon. Papunta ron. Kita mo yan. Okay. So, kunin mo rin dyan. Yung para sa remote ng amplifier. Okay. Tapos, ano dito? Ito, kukunin mong ganyan, tapos sasakay na tayo. Gagabit na kasi natin ito mga ka-DIY. So, nakaroll yung camera, no? Okay. Wala tayong editing dito, walang cutting. Meron pala akong race. Wow! Para hindi tayo mahirapan na quick release po yan galing sa kotse ko na Honda. Ilagay ko dito. Duralay, dito ka. Siyempre may baka
Cutter. Siyempre, cutter, saka tape. Electrical tape. Yan. Ito, dito lang natin ilalagay. Taas natin ito ng bahagya. Naka-open na pala yung ano ko. Kasi nasimulan ko na kanina, hindi ko na po napakikita sa inyo kung paano baklasin to. Mamaya na lang kung paano ikabit, ganun lang din po ang pagbabaklas. Liwanag ko na sa inyo. Ayan po yan. I'm using pala na ano, Pioneer. MOSFET 50 times 4. Mas maganda sana kung 60. At mas maganda sana kung may Bluetooth na. Okay, at yung meron na yung parang flat screen. Na kung saan pwede ka manood ng video. So, ito kasi, ito yung mga magaganda kasi GDM to, from Japan po ito. Mas malakas. Mas maganda, palitan nyo kung sound system ng sa car, dapat 60 times. 50 times lang to, pero pwede naman na nang buhatin yan. Pwede na nang ma-drive. Kasi may sarili na mga amplifier yung mga yan. So, ganyan, pahawak. Tapos ito, sisilong mo lang dito. Yan. Ito na lang sa may baba. Yun. Tapos syempre kakabit natin yung blue serve as positive at yung black serve as negative. Yan. Tapos ito ganun din. Tutukutin mo lang na ganyan. Hanapin natin na yun yung sa may remote nya. Meron naman yan dito. Ito. Ayan. Ito siya. Pero mamaya na lang natin ilalagay yan. Ipag nailagay na natin yung amplifier doon. Okay? I-fix muna natin. Or sige, ilagay na natin. Balatan mo to. Balatan mo na yan. Pwede namang ano yan. Ibig ko na. Yan. Tapos tape natin. Mamaya na natin i-fix. Tatry muna natin lahat. Sige. Ng mga ganyan wire, dapat tinitipan nyo. Mamaya dumikit sa ano, ground, yung positive, o yung positive dumikit, or yung ground dumikit sa positive, or yung positive dumikit sa ground, maging spark po yan. Pupos po ng fire. Okay yan. Tapos balik mo ng ganyan. Ang sunod na ilalagay natin dito ay yung bus controller. Yan. Kailangan din natin itong ikabit yung bus controller kasi ito po yung magkocontrol ng bus ng amplifier, ng speaker. So, ang ano natin dito, ang sistema nito, ito na lang natin ikakabit. Pwedeng pataas, pwede pababa kasi ito may ilaw, nakakasilaw po kasi ito. Pag ganyan na lang pababa or pag ganyan. Pwede rin. Pero madali na lang to. Mamaya na lang kasi ilalagay din natin ng tulad. Okay? So yung amplifier muna, lalagay natin doon. Mga ka-DIY, lalagay na po natin. Dito na po tayo magkakalaman. Ikakabit na po natin. Tatry po natin. Sige. Pagod. Siyempre, pataas natin. Testing. So, una ikakabit natin dito. Yung positive. Hindi pa. So ito po, babalatan po natin kasi naputulan po kanina. Kailangan din kasi ng ano. Naputulan ng daliri? Hindi, yung ano. Nabawasan po yung wire mo. Shoutout mo yung mga gusto mong shoutout, yung mga dati natin kasama. So shoutout pala kay ano, kay Charlie Ubando. Si Mr. Si Mr. Paalam. Tapos si ano, sino pa ba yun? Si Dave. Dave Cano, Amerikano. Ng Bulingit. So, try nyo po yung ano nila, lugaw. Masarap daw po yun eh. Oo, may halong buhangin. So, ito po mga ka-DIY. Ito po yung box, ay ano Fuse sir, box. fuse box. So, nasa loob po kasi yung ano niya, yung alin na paglalagyan natin ito. So, una po tatanggalin po natin yung cover po niya gamit ang Phillips screw. So, dalawa lang po yan ka-DIY.
Dati po kasi apat yan. Dalawa lang po yung nilagay natin. Okay. Shoutout natin si ano din. Si Alien. Una-una mong ano. Si anong pangalan? Nakalimutan ko na. Alien. Ayan. Si Alien number 2 kilala ko eh. Si Jomar Pereira. Galing ng Pluto. Tapos, Allen Range. Allen Range. Okay. So, luluwagan po natin yung Allen Range po nito para maipasok po natin yung ating Allen wire. Bolt. Hindi Allen Range. Allen Range yung tool. Ayun pala. Allen bolt. Ikaw talaga maluwag talaga yung tornilyo mo. Liwag na. Kailangan na ito na. Try mo. Kasya na yan. Ito po yung papasok lang po O, natin. nalawagan mo na ba yung Allen Range? Yes. O, yung Allen Bolt. Yung Allen bolt. So make sure na may quit po yan mga ka-DIY. So mamaya na lang din natin, i-cover na lang natin muna. I-cover na lang natin ngayon kasi ano po yan eh. Ito mga ka-DIY. Syempre parang relasyon namin ng wifey ko, may quit pa. Kaysa sa koala. Sana all. Sarah Ul. Oops, okay na yan. Ayun ka-DIY oh. Balik mo. Ayun. This is it. Make sure na ganun yung pag ano. Paano yung diskarte? Para Hilain malaman. mo lang. Oh, ganun. Pag mahigpit na, okay na yun. Kahit yata 10 gorilla. Mamaya na natin balik yung ano, So, mamaya na lang. milyo. Tourniquets. What next? So ayan, next step natin mga ka-DIY ay ayan. Iano natin dito. Tanggalin natin to, lalagay natin sa positive. Ayan, gamit ang size 12 na wrench. So lagay na po natin mga ka-DIY. Ayan. So, try lang muna natin. Mamaya na po natin i-fix lahat. Ayan, may fit na yan. Ito yung fuse niya. Lagay natin dito ulit. Balik. Lagay natin yung connection ng ground. Sana yun. May nakasulat naman po dyan mga ka-DIY. GND. Ground. Yan o. Kikita nyo, nagkaroon na ng connection. Ayun. At least makikita mo pa, may bolt pa siya, oh. Tama. Kita mo kung low bat or naka-charge. Discharge or full charge. Diba? Kita na lang po. Yan na po. Okay, try ko dito. Ito stereo. Okay na? Lagay na po natin yung ginawa natin ano. Sabi. Ayun. Nag-green na siya ka-DIY oh. Green. Nag-green na ba? Apo. Okay, syempre, pag nag-green na yan, ibig sabihin gumagana yung amplifier. Pero kailangan mong ilagay yan. Okay, yan yung remote. Hindi, ito muna. Ilagay na po natin yung RCA. Dito ka sa kabila. Ito mga try natin na patunugin to. Lagay na po natin. Wala lang po kasimple mga ka-DIY. Yan o, tumutunog na o. Kita mo.
yan mga ka-DIY, ilagay na rin po natin itong boost controller ng Lightning Lab. Dito lang po yan. Oh. So yan mga ka-DIY, ilalagay mo lang ito doon. Yan, pagka umilaw na ito, ibig sabihin nakasindi na po siya. Kasi wala lang. Yun. Okay na po yan mga ka-DIY. Ito po ang magkukontrol ng bus noon. Kung gusto mong mas mabayo, ito ang patutunugin natin. So yan mga ka-DIY, ipapakita ko na po sa inyo na napagana na po natin itong dalawang size 12 na subwoofer natin na JBL at Lightning Lab. So sa pag-check, para malaman natin kung gumagana isa-isa, ang gagawin natin, ito muna ang pagaganahin natin isa, yung JBL. Ito yung amplifier ng JBL. So ganito, pag ang gagamitin lang natin ay yung tinatawag na LPF or low pass filter, dito natin ilalagay. So pag ang gagamitin natin yung HPF or high pass filter, yun po yung may boses. Yan po yun. Yan. So ang maririnig nyo kunti lang. Kasi pang subwoofer yan, ang ibig sabihin pang low pass filter lang siya. Ilalagay natin siya sa low pass filter. Yan, naka full. Tapos ilalagay din natin ito sa zero kasi hindi natin gagamitin itong treble equalizer. At ilalagay din natin sa 6 dB lang or 6 decibel kasi masyado na malakas yung 12 dB. Ganyan lang. Para mas malakasan mo yung volume doon. At tapos ito, make sure na i-check nyo rin yan. Pag nakatanggal din po itong RCA, hindi rin po gagana yan. Yan. So kung nalagay natin yung isa, gagana na po yan. Pero hindi buo. Kaya ganyan, para walang ground. So yan, may code po yan, positive at negative. Pwede mong pagbaliktarin. Pero mahina. Kaya dapat ibabalik mo siya sa tama. May talagang lagayan yan para mas malakas. So ayan mga ka-DIY, napatunayan ko na po sa inyo na okay na po itong JBL. Itong Lightning Lab ang i-test natin. I-switch mo, ilagay mo na yung isang wire niya para sa speaker niya. Kasi pag makikita nyo na ganyan, bumabayo, good na yan. Ito na lang antayin natin. Yun. So, dalawa na ho. Sabay ho niya na bumabayo. Yan. At ito rin po yung adjustan ng subwoofer. Pwede mong ilagay sa mataas para mas malakas yung bayo. Yan. Pwede mo rin hinaan. Pero make sure na huwag mong ilalagay dito sa pinaka-maximum or pinaka-full kasi mababasag agad yan. Masisira yung woofer niya. Mag-iinit yung mga voice coil niya, yung magnet niya, wala na, sayang. So dapat nandito lang yan kasi para mas mataasan mo yung boses doon sa may volume. Okay? So pipix na po natin doon. Hello mga ka-DIY, ito na yung pagpapatuloy ng video natin na kung saan ito na yung final. Pipix na natin itong mga wire. Ilalagay natin dito sa may plastic trim niya. Tapos ilalagay na rin natin yung sa may dito sa may panel ng stereo. Para sa ganun, may fix na natin lahat yung wire. At may ipakita din namin sa inyo yung sa may subwoofer niya sa amplifier. Diba? Okay? So ang gagawin na kasama natin, si Boss Miyaki at si Ana. Yan. Tanggalin natin to. Okay? Gamit yung Phillips screw. Yan. Kailangan kasing tanggalin yan bago natin matanggal yung may doon sa may gilid. So ito po, kailangan po natin matanggal po itong mga tornilyo para may angat po natin ito. So dito po natin idadaan yung mga wire. So nasa 8 na tornilyo po ata to eh. Tapos sunod-sunod na po yan. So ito po,
Nakaangat na po tayo ng isa. Tapos, Jay, hilain mo lang yung paharap sa. Ang purpose po nito, kailangan nyo ho na may ganito kayo para hindi ho magasgasan yung mga plastic trim ng mga sasakyan na kung saan mag-install kayo. Ang kalawit po ito, pag naipasok nyo ng ganyan, itutulak nyo na. Okay. Plastic trim release. Hindi yan tinitur. Ipipix po natin dito sa may silong para hindi po mapak-apakan. Ingat lang po tayo, baka may mahila na hindi dapat mahila. May dashboard. Yeah. Sa baba lang. Napaka-importante na hindi po nakalaylay yung wire na yan mga ka-DIY kasi po pag lumaylay po yan at sumit dyan sa may pedal mo, di ba? Di mag-i-stack up yung pedal mo, magre-revolution ka ng di oras. Tama. Mas delikado yun na nakalaylay kasi mag-i-stack up dyan sa preno at sa make sure na dapat tama yung pagkikable wiring. Pagkikable tie mo. Yung may play siya. Hindi masyado masikip at hindi rin masyado maluwag. Ito, kaya ko nito mga ka-DIY, masyado nang makapal dito. Try ko natin, singit pa to. Check natin dito sa may looban kung kaya pa. Ganyan ho. Yun. Yung puti dito. Masyadong mataba itong isa. Kaya pa ba? Okay, lain nyo dyan. Parang masyado na mataba, no? So, ito po gagawa natin ng paraan. Yung kaya pang gawa ng paraan yung yung positive wire natin. Kasi parang mataba siya masyado. Hindi magkasya doon sa plastic trim po natin. So, try natin na isiksik pa kung kakayanin pa. Kaya mas maganda talaga yung kahit na hindi 4 gauge, yung mga makakapal na wire. Makapal kasi yung balat yun. Importante din kasi yung makapal yung balat para iwas sa yung gas-gas para hindi pumunta sa body, no? Kasi positive yan eh. Kaya kinakapalan talaga nila ng wire yan. Para hindi lumikit sa body. Minsan kasi pag sumasayad, nagagasgasan, di ba? Masusugat. Yan o, masino. So yan mga ka-DIY, yaman lang din na nabuksan na natin dito. Pinupunasan na natin para mabawasan na rin yung dumi. Abangan nyo po na gagawa tayo ng tutorial video na kung saan magdi-DIY tayo na i-detailing natin to. Hanggang dito sa flooring, tatanggalin natin tong carpet. Tatanggalin natin yan, i-detailing natin yan. Yan, pakita nyo. Ganyan, tama yan. Yan. Wala namang naka-splice doon, di ba? Ayan, double check natin bago natin isalpak to kasi hindi na natin makita to pag nasa labas. Pag nakapasok na to, wala na. So yan, okay na rin naman ito. Okay na natin, ang paglalagay nito pag ganyan. Jay, okay na no? Tapos, tulak mo niya, kamuta. Tapos tatanggalin mo na to. Natin ng kunti. Yan, nasa ilalim yan eh. Yan Okay na? Saka natin ilagay yung tournicles.
Hindi mo na. So ayan, malapit na ho sila. Patapos na ho sila dito sa may isa. Sa may driver seat. Tapos susunod din na dito sa may kabila. Jay, sunod mo dito. So, ito po mga kadayway. Ito na lang po muna una natin ilalagay bago po yung plastic trim po dito sa may baba. Sa flooring. Sa may flooring. Sa may side muna. Sa side muna kasi ito po yung mauna tapos ipapatong po natin yung mamaya. So, ito po yan. Shoot mo muna yan sa may seat belt. Kasi pag nailagay nyo na yung sa baba, yung plastic trim dito sa may flooring, hindi mo may shoot to. Yan, step by step yung dito, no cut. No cutting. Yan. Sa baba, yan, dyan sa kabila. Yan. Baba muna sa baba. Ingat-ingat lang kasi baka maipit ko. Yan. Pag nagbabaklas ho kayo nitong sa mga plastic trim dito sa may sidings, itong unahan nyo pong ibalik pag magbabalik ho kayo. Make sure na yung wire dapat hindi yan na yan shoot mo. Yung ko nakapasok pa yan yata. Ganyan, ganyan. Ganyan. Shoot mo yan sa ilalim dito. Shoot mo na ang buong ako. Ano mo yan? Itong pula ang mahirap talaga. Kailangan na hindi pa nakalagay dito eh. Yun. Diba? Yung isa. Ano ko yan? No? Hindi nga. Tapos yan. Ayan ang style niyan diyan. Ganun. Ano ba yung dito? Butas. O, ilagay mo na. Ito lang ang problema natin dito. Ganyan siya. Nakalabas ng tuan dito, oh. Yan na lang. No. Lagay mo na. So yan mga kaliway, fix na po natin yung mga wire dito sa likod. Check muna natin bago natin final na ikabit yung panel nya. Ayan, check natin. Sabayin baka may mga hindi pa fix. Mahirap na. Yung nilagay natin positive, okay na rin, fix na, doblehin na lang. Maliit, kahit maliit lang. Ito yung para sa remote ng amplifier, na kung saan pagka pinatay mo dito, pati dito, mamamatay doon. Yung iba kasi hindi nila nilalagyan ng ganito, binabypass nila doon. Mas importante ito kasi yung amplifier, pag naiwanan mo nakabukas yun, ubos yung baterya mo, tsaka mag-iinit yun. Check na rin natin kung may mga open wires. Okay naman, wala naman. Yung punas na, yung pula, nasa na rin natin ito. Abangan nyo mga ka-DIY yung gagawin namin tutorial uli kung saan magpapalit tayo ng bagong stereo kung paano magkabit ng mga wirings dyan. Yung natin kakabit natin yung may flip side o flip monitor, diba? Tatanggalin natin dun sa may kabilang pajero ko. So yan, fix na natin, okay na siya.
check mo nga doon, Jay, kung itong blue na to, yung RCA niya, kung ito nasa red, para tama lahat yung code. Kung ito nasa red, Ang mga ground kasi, yan, puti yan. Pwede siya puti. Itong blue sa positive talaga yan. Okay? Hinawan mo na. Yan, kabit naman natin. Dalawang drawing din lang po yan. Kabilaan. Mataba. Patayin natin ito. Ay mamaya hindi natin matanggal. Yan. Kabila. Sige na, hawakan mo. Baka yung mataba din ito. Mataba. Dalawa lang yung nilagay na ano dito. Tornilyo mga ka-DIY. So dapat hindi rin umaalog yan. Saka natin ilalagay yung panel nya. Ito muna hihigpitan natin. Hihigpit ito. Yan sa may pocket nya. Hindi pa, kunti pa. Sasagad talaga. Sige. Sige. Yan na. Lagay na rin natin yung mga dito nya. Yan siya. Dalawang tornilyo lang po yan. So, pagkakabit nito, ito may pocket ka na. Ito, lagay natin ganyan. Yan. Ito, lagay natin magsising dito. Ayun. Pero so ngayon, i-fix na natin doon sa likod. Mga ka-DIY, dudugtungan natin itong sa may remote niya para doon sa amplifier kasi nagbitin tayo. Puputulan na lang natin to. Natin yung tamang-tama yung haba. Ganyan. Pero yung pagkakabit dito ganyan, no? Paghiwalayin mo para mas maganda yung kapit. Para hindi basta-basta nahuhugot. Yung iba kasi ganyan lang, tapos ibubuhol na nilang ganyan. Pagbubuhol nyo. Maliho yun, dapat ganyan. Tapos gamitan natin electrical tape. Yung gamit po natin electrical tape dito sa HPT ay made in Taiwan or Japan na ano, pinakamalambot na tape, Naito. Ito po yung ilalagay natin doon sa may remote. Makikita nyo naman sa amplifier, may nakalagay na rim. Ganon. Pag sinabing REM, remote po yun. Na kung saan, pag sinindi mo lang yung ignition sa may susian, saka lang magsisis yung amplifier. Yan, open na po natin. Bago po kayo maglagay ng ganito, make sure na nakapatay po yung sa may stereo para wala pang daloy ng kuryente. Tsaka lang dapat yan isisindi yung ano pagtapos na pong naglagay. At iwasan nyo rin po na itong mga pliers, Phillips screw or flat screw or Phillips screw na dumikit dito pag yung negative ang ano, pag yung negative ang hinihigpitan or niluluwagan mo. Iwasan nyo po kasi ito pong bakal na to ay konektado po sa ground. Body ground po kasi lahat ng bakal. So pag itong positive na hinihigpitan niya dumikit dito, short circuit na po yan. Sira na po yung, masisira po agad yung amplifier at ito. Although merong fuse, siyempre nag-iingat pa rin tayo. So make sure na higpitan lahat yan. I-fix na natin lahat yan. Dapat mas mahigpit talaga yung mga yan. Okay, tanggalin mo muna to. Ito po kasi dalawa na ho yan para dito. Pinagkuhanan po natin ang source. Remote din niya to. Para pag pinatay mo yun, dalawa na ho ito. Okay?
Kasi kakabit na rin ho natin to dito. Yung bus controller. Mamaya na yan. Ang gawin na lang natin, i-sindi mo kami sasian. Yung stereo. So yan, nakasindi na ho yung ano. Nakasindi na ba yung stereo? Okay, pag nakasindi na yung stereo, yan mo to. Saksak mo. Ayun. Sumindi na ho mga ka-DIY. Ayun. Pati yung ano, yung green. Yan, yung LED. Kung saan meron ng power to. Pati doon sa kabila, pakita mo. Kabila amplifier. Ayun. So ito na lang, ang gagawin natin dito, hihigpitan natin to. So ayan mga ka-DIY, ang problema natin bago yung fuse na nilagay natin at yung fuse box. Kaya lang medyo napag-anuhan kasi namin yung positive to negative. Kaya pumutok po siya. Yan o, bagong-bago pero pumutok 60 amperes. So wala kami mabibilhan na fuse ngayon sa ngayon. Bali mag-order naman ako bukas. Ayan, bibili ako. Pero for the meantime, para lang for the sake of vlog para matapos na. Ang ginawa ko, kumuha po ako ng wire na kung saan ididikit natin dito parang bypass. Lahat po, ang tawag po dito, bypass po yan mga ka-DIY. Bypass. Pero babalatan siguro hanggang dito para pumasok yung wire. No? Pero ang gagawin nyo, kung wala kayong filler gauge, sukatin nyo, 5mm. Ayan. So dapat yung wire din na ilalagay nyo mga ka-DIY, 5mm din. Ganyan. Hindi nyo pwedeng bawasan pa at hindi nyo rin pwedeng lampasan pa. Kasi ito lang din yung sukat nito kung para sa puputok. Pero mas maganda, mas nipisan natin para puputok pa yung ito. Para maputol pa siya in case na magkaroon ulit ng short circuit. Okay? No, pwede naman natin siguruan. No? So ganyan ho ang style niyan. Dito sa gilid natin lalagay. At bubuhol ko natin ganyan. Etong ka-DIY, disclaim ko lang naman po ito. Disclaim ko po na do it at your own risk. Pwede nyo gayahin pero at your own risk. Okay? Kasi ito ay pinagbabawal ng teknik ko ito mga ka-DIY. Ayan. Balatan pa natin ng kontian. So ayan. Try na natin, madam. Yan ba yung sa kanya dati? Ito yun. Ayan, nalagay na ho natin. Dito ba to? Ganyan ba to? Dito ba pa ganyan? Baliktad to. Pinaglagyan niya. Ayan. Saan yung alin? Alin mo, Jay? Alin mo? Ito. Ayan. Oops, umiko na. Pitawan pa. Sige. Yun, yun. Ayan, lagay mo na. Ayan. Alin, G. Sana umubra yung ginawa natin. Ano sa tingin mo? Umubra hindi? Ubra, siyempre. Natiwala ka ngayon sa akin Lagi naman, kayo lang wala. Dapat mo mabuti. Yan. Sige, ikot mo muna sa daliri mo. Paano ka mahirapan? Good. Matigas? Baka hindi. Ay, naman. Tapos yung kabila. Pasok natin. Ay, ito. So yan yung ginawan po natin ng paraan mga ka-DIY. Sana umubra. For the meantime lang naman po ito. Hindi naman po matagal. Mga bukas, bibilang ko na to. Para lang matesting natin ito at matapos natin. So ilalagay na rin natin doon sa kabila. Okay.
Ha? Baligtad po. Nakuha ko. Kita ba? Sige, hulugan mo muna. Ay, okay na. Sige. Okay. Yung ano dito. Ano mo? Ay, meron na pala yan. Hapitan mo muna. Hapitan mo na. Hapitan mo muna. Yung walang ano. Yan. Tapos, ilagay na natin yung takip. Sana kumana. So, ayan mga ka-DIY, testing na po natin yung ginawa natin ng paraan yan. Yung fuse na pumutok, nilagyan natin ng wire. Pero ang ginawa natin, same gauge lang po yan. Kung ano yung nipis ng wire, yun din ang nipis. Ay, yung kung ano yung nipis ng fuse, yun din ang nipis dapat ng wire. So, disclaimer ko lang po, do it at your own risk. Hindi ko po nire-recommend na gawin nyo to. Pero pagka nasa ano kayo, kabiasnan, nasiraan po kayo ng ganyan, any fuse, at kung may baon po kayong wire, ano lang po, sukatin nyo lang po yung nipis ng fuse ninyo, yung parang ano nya, nerve, yun din ang po ilalagay yung sukat ng wire. Pag manipis, dapat manipis. Pag makapal, dapat makapal. Okay? So, yan. Try po natin kung magiging effective po ito. Pero, yan po, bibilang ko na rin naman po siya bukas. Tinanan po natin to para matapos na natin yung vlog natin. At kung para malaman nyo rin kung effective ba to. Okay? Sige, tap lang muna natin dito. Tingnan mo doon. Sige, tap. Walang cut. Ayan, so mga ka-DIY, gumana po. Ayan. Kita naman po natin, nag-fix din yung ilaw o yung LED nung ano, amplifier natin na dalawa. So ito kasi, hindi po kasi pumutok dito na part. Ito kasi may fuse din po para sa amplifier at subwoofer. Yung doon naman na fuse para sa battery. So ang nangyari po kasi dito, itong sa may remote, yung positive ng remote, na ilagay namin sa ground kaya ako pumutok. So yan po ang purpose ng ano, fuse self-destruct. So ayan, ilalagay na ho natin to. Lagay mo na. So ito po mga ka-DIY, babalik na po natin yung takip po ng ating fuse. Then lalagyan po natin yung dalawang tornilyo. So dalawa lang po ito. Ang original po nito 4, pero dalawa lang yung ilalagay namin. Ayan, try natin dito. Sindi na natin itong stereo. Kumunod. Nagana na. Yung isa wala. Ayan, bumaba yun na mga ka-DIY. Ayun. Bumaba yun ako dalawa. Yan, ilalagay na lang po natin yung ano dito. Saan na yan? Yung boost controller. Yung mga kung umilaw doon. Umilaw ba yung blow? Tapos tipan na lang pagka ano, wala. Yan o. Tunog na, dalawa no? Bukas. Okay na. Kailangan mo ng konti. Parang na. So ayun mga ka-DIY, hoping na sa vlog content natin ngayon, sa itunuro namin sa inyo, nag-DIY tayo, DIY tutorial na kung paano magkabit ng car sound system dito sa may Pajero 4M40. Ayan, tinuruan namin kayo kung paano mag-install nitong amplifier, subwoofer at yung car stereo at yung installation ng wiring harness niya at kung saan natin nilagay. Napaka-detalye para na sa ganon, maintindihan nyo at walang cut yung process natin. Ayan, at kung bago ka sa channel ko, nanonood ka ngayon, huwag mo munang kalimutan na hit yung subscribe button
Para na sa ganun, mas marami kang mapanood ng mga DIY tutorial natin. Abangan nyo yung gagawin namin vlog ni Ana Luz na mag-install kami ng panibagong stereo doon. Dito pala, tatanggalin namin doon sa kabilang pajero. Okay? Tapos, ayan, nagawa na rin natin ang paraan, yung naputulan tayo ng fuse, pumutok yung fuse natin doon sa may, masyado nakakasilaw to, doon sa may, sa may malapit sa battery natin. Okay? So, ayan, i-fix lang natin itong ibang natin dito, yung mga wire. Nalagyan pala natin dito. Ayan. So yun mga ka-DIY, bago po akong magpaalam, maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin na patuloy na nagtitiwala at nagsusuporta sa channel natin. At i-check nyo rin po yung Facebook page natin, Burntime HPT TV rin po. Same lang din po yun. So ayan, maraming salamat. Sana natuto kayo dito sa vlog content natin ngayon. To God be the glory and Burntime family.